Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto. Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto. Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. KB, Kilos Pronto. Magandang gabi Pilipinas sa 21 ng Oktubre. Thank God it's Friday. Mga ka-KP, tuloy-tuloy ang aming pakikipagsabayan sa prime time. Habang sila'y balitaan lamang kami sumbungan at investigahan. Gumagana ang tatlong teknolohiya sabay-sabay. Sa salitang Ingles, ito'y convergence. Kami eksklusibo napapanood sa UNTV sa website untvweb.com, sa aming social media page Kilos Pronto. Kaya wala nang dahilan para hindi nyo kami pwedeng mapanood saan man, kailanman, ka-KP. Samantala, live po kami mula dito sa BMUI Digital Studio po sa Ritual Center sa Timog, Quezon City po ito. Ibinabato namin ito point-to-point fiber transmission. Diretso po yan sa UNTV ang programang ito. Kaya patuloy pa rin po ang aming investigasyon at aksyon ngayong ngayong Biyernes sa inyong mga sumbong at reklamo ngayong gabi. Kilos Pronto pa rin ang aming aksyong ibibigay sa mga problemang pang Metro Manila, probinsya o labas ng bansa. Ang programang ito ay napapanood din live stream sa Facebook page ng Kilos Pronto, www.facebook.com/Kilos Pronto. At pagkatapos po ng programa, i-upload kagad doon namin yan sa aming pong mga Facebook page sa loob po ng 18 oras. Kaya walang dahilan para hindi po ninyo mahabol at mapanood po itong programang ito. Kaya mga boss, mga ka-KP, wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Abusadong pulis ng Kamanaba, huli sa akto. Walang kalaban-labang binatilyo, bugbog sarado. Dahilan ng lesbo, hindi ka umiwas sa motor ko. Inarang biktima, tumulog sa Kilos Pronto. Humihingi ng saklolo, buong detalye, abangan. Huli ka sa pool sa CCTV camera. Kuhang-kuhang mukha ng kumag na salise. Bit-bit na sako mula sa storage ng isang bus terminal. Hindi pala pag-aari. Silipin sa Kilos Pronto. Eksklusibo. Traffic dito, traffic doon, traffic wala ka na bang katapusan? Silipin ang pagsama ng Kilos Pronto sa operasyon ng MMDA, PNP, HPG at ng DOTC. Stop! Look! And look again. Maging alerto sa kalsada nang hindi matulad sa aksidenteng ito. Kilos Pronto, eksklusibo. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Mga ka-KP, para mga kawatan, iba't ibang estilo at iba't ibang diskarte. Pero itong kumag na parang putok sa buhong sumulpot sa bus terminal, huli sa akto sa pulang kanyang pagiging swapang at kapangitan or swangit. Salamat sa CCTV, alam nyo na ngayon, ika nga yung kawatan, ang mukha ng kawatan, makikilarin nyo rin. Sa poll ng CCTV sa loob ng opisina ng Santa Lucia Express Bus Corporation, ang pagpasok ng lalaking ito sa storage room kung saan nakalagay mga bagaheng ready for delivery. Kapansin-pansin ang pagsulyap niya sa mga bagahe. Maya-maya pa lumabas na sa kwartong ito ang on-duty dispatcher na kinilalang si Walter Gire. Makikitang tinulungan niya ang lalaking sa paghahanap ng bagahe. Nang makita ang isang sakong bag, walang kahirap-hirap, nilabas ng lalaking naturang bagahe mula sa storage room sa tulong pa mismo ng dispatcher.
Ang lalaki sa poll sa video. Hindi raw tunay na may-aring nasabing bagahe. Sa Kilos Pronto diretso nagsumbong ang 21 anyos na alias Jane kasamang kanyang ina. Sila raw ang tunay na nagmamay-ari ng sako bag na tinangay ng lalaki sa poll sa CCTV noong October 17. Ang bagahe, padala ng kanilang kamag-anak mula sa Singapore. So yung tita ko po, siya po yung nag-ayos na ng package na ipapadala sa amin. Nilagyan niya po yun ng gulay, prutas, at kasama po yung mga imported na gamit galing Singapore. Dahil hindi na bago sa kanila ang pagpapadala sa naturang bus liner, tiwala ang pamilya na makakarating sa kanilang bagahe. Pero pagdating na Jane sa terminal, nawala na raw ang bagahe. Pagdating po nila doon ng tanghali, nilapitan po ng mama ko si Ed Galvez, yung dispatcher ng oras na yon. Siya na po yung nandun, so siya yung in-approach ng mama ko. Sinabi po ni mama na kukuha sila ng bagahe and pinakita niya na yung ID niya para maklaim. Nung kinukuha na po nila, sabi po ni Ed Galvez, wala naman daw pong bagahe na nakapangalan sa nanay ko. Kaya doon po nagsimula na nagtaka and nagalit na yung kuya ko kung bakit walang bagahe. Kinompromta ng pamilya ang mga tauhan ng Santa Lucia Express Bus Corporation na busisin niya ang CCTV sa loob ng storage room ng bus terminal na ispatan kung sino ang tumangay ng bagahe. So nakita po dun sa CCTV na pinasok nga nung conductor na si Bakulkol yung package dun sa storage room. And then after nun, lumabas na siya agad pagkapasok. Lumabas naman po dun sa CCTV na nandun sa loob ng storage room si Walter Gire. Dispatcher din po yun ng Santa Lucia. Siya na po yung nagbantay at nakikitang nandun po dun sa loob ng storage room. After po nun, may pumasok po na lalaki, maitim na lalaki dun sa storage room, and naghahanap na po siya ng bagahe. Tapos nakita rin po dun sa CCTV na si kausap ni Walter Gire yung lalaking tinatawag nilang Mario na nag-claim dun sa bagahe namin. Mapapansin na kuha ng CCTV na mabilis at walang kahirap-hirap na nakuha ng kawatan ang bagahe. Bagay na kunestyon ng ina ni Jane. Ayon sa dispatcher na si Gire, nagpakilala bilang Mario ang lalaking kumuha ng bagahe. Nagpakita pa raw ito ng identification card, kaya naman agad naniwala ang dispatcher. So, tinanong po ng mama ko kung paanong binigay yung bagahe basta-basta lang. Sabi po ni Walter Gire, unang-una, nagpakita po ng ID, yung matanda. Nagpakita rin daw yung Mario ng text. May nag-text daw sa kanya na ito yung i-claim kong package, yung sako bag. Dagdag pa niya, gulay lang daw ang isinulat ng laman ng bagahe at makikita sa bill of lading o shipment slip. Pero giit ni Jane, malaking kapabayaan pa rin sa bus company kaya dapat silang managot at bayaran ang nawalang bagahe. So, syempre hindi po kami papayag kasi unang-una, yung laman po ng bagahe namin, more than 30,000 pesos yung laman po nun. Hindi lang po yun basta 4,000 lang. Alam mo Lex, Nika, well, initially tinawagan na natin yung bus terminal. Parang lumalabas na ayaw ng panagutan. So, dito, pwedeng obligahin yung bus terminal, patawag yun sa LTFRB, yung kanilang prangkisa mako-compromise dito, ano? Kasi unang-una, nasabi na rin ng LTFRB prior to dito na kanina, natawagan natin, na may pananagutan kayong mga bus terminal kapag nawala ang bagahe ng inyong pasahero, kasama yan doon sa inyong pananagutan na bayaran nyo, lalo na sa loob ng sinasabing terminal na kung saan napasok. Ngayon, para kilos prontong aksyonan ng reklamo, nasa linya natin si Ryan Salvador, head ng CP LTFRB. Magandang gabi sa iyo, Mr. Ryan Salvador. Magandang gabi din po. Alright, Mr. Ryan Salvador, kami ho'y dediretso na lang para solusyon na tayo. Kasama ko dito si Alex Santos, ganun din si Nika Alehar. Sir, live ho tayo sa UNTV. Ano hong pananagutan ng isang bus terminal kapag nawala ho ay pinagkatiwala at doon ho sa bagahe ho ng isang pasahero sa loob mismo ng bus terminal sa kanilang baggage compartment, doon mismo sa terminal na yon? Ano hong magagawa ninyo para maobliga at panagutin yung sinasabing bus terminal or yung bus company? Opo, sir. Kasi bawat proseso ng LTFRB, meron tayong guidelines which is 2011-004 na nagsasabing
negligence ang violation kapag nawala mo ang bagahe ng isang pasahero sa loob ng isang pampublikong sasakyan. At the same time, yan ay may pananagutan ng konduktor at ng operator kung ano man ang nilalaman ng isang bagahe. Okay. Yan ay dapat nilang panagutan kapag sila ay nakawala, lalo na ito ay may baggage counter. Okay, sir, sinlinaw ng sikat ng araw, sir, ang sinabi niyo sa amin. Sir, ganito lang, para mabilis, kilos prontong aksyon. Pwede ho bang samahan namin ang complainant sa inyong tanggapan at para na sa ganun, mapatawag niyo yung sinasabing pamunan ng bus terminal at dyan sa inyong opisina, gusto naming madokumento yung pag-uusap, maobliga ninyo. Yung sinasabing, ito ayaw makiusap tong putok sa buhong bus terminal na to. Magagawa niyo ho ba? Ipatawag yan at para dyan, madokumento namin na talagang may kapangyarihan, may pangil yung LTFRB. Opo sir, may papatawag po natin sila ng madalian, Yes. focus, para at the same time, makaharap sila ng bus company Ayun. at ma-settle yung concern about the baggage, lost baggage Ayun. ng pampubliko sasakyan. Okay, Ng Lex. bus dealer. At kung siguro, kung magmatigas pa rin ho itong bus company nito, put on hold na ho ninyo yung kanila pong prangkisa. Yeah. Ha? Opo, mag-impose tayo ng penalties pa Iyo. based on the resolution of LTFRB. Okay. Mr. Ryan Salvador, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po at magandang gabi. Nagpadala ng video at humihingi ng tulong sa Kilos Pronto ang isang OFW mula sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Si Juliet Salvador, 55 anyos, ay 16 na taon na sa naturang bansa. 2 taon na umano siyang ilehitimong nananatili roon o TNT. May malubha na umano siyang karamdaman at gusto nang makabalik dito sa ating bansa. Dahil hindi siya dokumentado, hindi umano siya inaasikaso ng mga tauhan ng Konsulada ng Pilipinas. Wala raw siyang maipakitang medical certificate at diagnosis, mga requirements na hinihingi ng ating konsulada sa Jeddah. Sa ngayon ay umaasa lamang daw siya mula sa tulong ng mga naaawang kababayang Pinoy doon. Kawawa naman po. Tinawagan po natin muli si Juliet at ito po ang kanyang saloobin. Dental po kasi po, hindi po na po kaya talaga na makapagtrabaho pa po. Kumbaga, kaya pwede po matulungan po ako makauwi o kaya matulungan na rin po ako na maoperahan. So pwede po. Okay, Juliet. At para kilos prontong aksyonan ang reklamo, nasa linya si Attorney Rose Duquez, ang Director 2 ng Anti-Illegal Recruitment sa POEA. Magandang gabi po. Yes, magandang gabi ma'am at sa inyo pong tagapakinig sa programang ito. Yes, Attorney Duquez, gusto naming malaman, gayong hindi nga po dokumentado itong si Juliet, ano po ang maitutulong nyo para maibalik po siya sa Pilipinas? Ang ating naman pong batas ay hindi lamang nagpoprotekta para sa mga documented workers. So, even po yung mga undocumented workers ay may protection na tulong na pwedeng ibigay ang gobyerno. Okay. So, ang una po natin gagawin ma'am ay makikipag-ugnayan po tayo sa ating Philippine Overseas Labor Office at saka po sa OWA para po makuha yung details o yung kung ano po yung nangyayari dun sa ating OFW na undocumented. Okay, kasama ko po si Bitag Bentulfo at si Alex Santos. Live po tayo sa UNTV. Attorney, ano pong warning ang maibibigay niyo po sa ating pong mga kababayan na pumupunta po sa ibang bansa, lalo dyan sa Saudi Arabia, napakarami po nating OFWs dyan na wala pong papeles? Siguro po ang ating paalaala ay dapat po kung tayo ay mangingibang bansa bilang OFW, siguraduhin po natin na tayo ay documented at meron tayong mga papeles na dumaan po sa POEA. Opo. Napaka-importante po na tayo ay dokumentado kasi nga po kung may mangyaring hindi maganda, mabilis po agad na makukuha natin yung details, may agency tayo mako-coordinate para po masikaso agad yung ma-deploy na worker. Yes. Attorney Duquez, huli na lamang po. Ano ho ang spesipikong aksyon na maitutulong po natin kay Juliet? Kilos prontong aksyon po yan. Yes, ma'am. Ako kuhanin ko po sa inyo yung details ko, no? Kung meron po yung detalyado, Apo. we will immediately coordinate po sa OWA at sa ating Philippine Overseas Labor Office, ma'am. Okay, maraming salamat po. Attorney Rose Duquez, Director 2 po ng Anti-Illegal Recruitment ng POEA. Maraming salamat din po. Okay, thank you ma'am.
Ngayong madalas na naman pong umuulan. Nako, ingat po sa mga motorista. Ito pong nangyari po sa lansangan. Marami kasi pong nadidisgrasya. Ngayong madulas po ang kalsada. Lalo na kapag nagmamadali ka, pati pedestrian, nako, baka makalawit mo sa disgrasya tulad ng aksidenteng eksklusibo pong natuhan ng Kilos Pronto. Panunin natin ito. Ito ang eksenang eksklusibong naaktuhan ng Kilos Pronto Team sa gitna ng aming pagroronda. Ilang minuto pa lamang matapos mabundo ng motor ang lalaking ito sa kaba ng C5 Road sa Taguig City. Kinilalang biktima na si John Paul Mabansag, isang security guard. At ang nakabanggang motorista, kinilalang si Francis Rabanillo, isang VIP driver. Tumawid siya. Bali, papunta on the way home na ako eh. Siyempre, tuloy-tuloy ang takbo. C5 to eh. Bigla siya tumawid. Ang kabila, tumakbo siya rito. Tumatakbo siya. Wala nang chance na makapagpreno dahil ulat siya eh. Parang nakapagbusina pa ako pero... Kwento ng nakabangga. Mula sa kabilang lane, tumawid daw ito si Mabansag at tiyempong nahagip siya ng motor ni Rabanillo. Napuruan ang ulo na sikyo sa tindi ng pagkakabundol. Duguan siya, hilong-hilo at hindi makausap. Habang nagtamo ng galo sa paa ang nakabanggang motorista. Kapansin-pansin na wala pang rumesponding ambulansya, maging mga traffic enforcers at pulis ng Taguig City sa gitna ng aksidente. Sa ganitong klase ng emergency, mahalagang maisalba muna ang buhay ng pasyente. Kilos Pronto kaming tumawag ng tulong mula sa Taguig City Rescue Team. Papuntay mo ambulance ha or PNP para mag-investigate tas maisugod na kagad sa ospital yung tao. Habang inaantay namin ang pagdating ng ambulansya, nagtulong-tulong muna ang mga motoristang napadaan sa C5 para magbigay ng paunang lunas sa biktima. Lalo pat walang tigil ang pagtagas ng dugo sa tinamo niyang sugat sa ulo. Makalipas ang 3 minuto, dumating na ang tinawagan naming ambulansya ng Taguig City Rescue Team. Maingat na isinampa sa portable stretcher ang pasyente at isinakay sa ambulansya. Tawag yung base namin, may accident dito sa may southbound C5. Agad-agad namin nirespondihan yung 10-day accident. Conscious naman yung biktima, kailangan lang natin talaga agad-agaran dalhin sa ospital. Sinuri ng mga emergency medical technician ang vital signs ng biktima. Mabilis naman siyang isinugod sa Taguig Pateros District Hospital. Bagamat aksidente lamang at may kasalanan din ang biktima sa pagtawid niya sa highway, handa pa rin si Rabanillo na sagutin ang medical expenses ng biktima. Kinumpiska muna ng mga traffic enforcer ang kanyang lisensya at posible siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Binilikan ng Kilos Pronto Team ang C5 Highway. Napansin namin na bukod sa kakulangan ng mga ilaw, walang sapat na mga karatulang magbibigay ng paalala o babala sa mga motorista at mga pasahero para man lamang makaiwas sa mga aksidenteng nag-aabang sa kalsada. Isang problema na maaring solusyonan ng Taguig City Government. At para Kilos Prontong aksyonan po ang problema, nasa linya ho ang tagapagsalita ho ng MMDA, walang iba kundi si Celine Pialago. Celine, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Sir Alex. Oo. Okay, Celine, dahil may problema pala dyan sa Taguig, no, napakadilim at marami maraming disgrasya nangyayari. Ano ang magiging aksyon ng MMDA dito? First, Sir Alex, I want to know where is that? Saan po ba to? C5 Taguig. C5 Taguig. Okay, sir. First po kasi, what we can do, sir, is to endorse this to LGU bilang assistant natin. Then the LGU can request for an assistance sa DPWH. We will immediately take that, put an action on that tonight. Oo. Yung ba rin bang, Celine, yung mga pwedeng paliwanagan dyan at dagdagan ng ilaw ang lugar sa local government rin ba yan, Celine? Yes, kanina nakapag-meeting kami regarding this and napag-usapan nga na yung kapag pagpapailaw sa mga major thoroughfares ay hawak yan ng LGUs. Oo, dahil
Of Yung course, ilan natin mga kababayan dyan ay nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Yung bang overpass, mukhang kulang rin siguro, Celine? Sir, medyo mahina lang po yung signal nyo sa ngayon. Hindi ko po kayo marinig. Okay, hindi daw marinig. Hindi mo marinig. Yung sabi ko yung overpass para tawiran ng ating mga kababayan dyan dahil mukhang nakikipagpatintero sila sa mga sasakyan. Hindi na Sir? narinig. Oo, Okay, hindi na tayo narinig. marinig. Lex, Pero anyway, Okay, kanina, nabanggit naman niya na may gagawin silang action. Okay, siguro itong sa Taguig, nung araw pa ito, ano? Lalong-lalo sa C5, kung C5. Alam ko nasa poder yan ng Department of Public Works and Highways kasi National Highway yan. So yung malamang yung island, Center Island, wala mga ilaw, ano? So maganda rin na may tawag doon sa local government para ma-endorse sa DPWH. Kaya lang, there's also one thing na maganda nangyari. Kasi mismo yung mga nag-responding mabilisan, mga taga-Taguig rescue. Pero itong mga ganitong klase, nagagawa rin to ng UNTV News and Rescue Team. Yes. Okay. So, Ating mga kasangbahay dyan. Pero mabalaho natin sa ating mga kababayan dyan sa Taguig, huwag na ho kayong tumawid. May mga overpass naman po dyan para hindi ho malagay sa alanganin po inyong mga buhay. tama. Samantala, narito ang mga dapat abangan mamaya sa Kilos Pronto. Pinatilyong naglalaro lang ball sinapak ng isang parak. At mga residente sa Pampanga ay narereklamo ang developer ng kanilang subdivision. Detalye ng sumbong abangan. Mga bossing, mga ka-KP, Alex, Nika, napaparami ang bilang ng mga pulis na nasasangkot ngayon sa karahasan, pero marami rin naman ang mababait. Etong linggo, nasangkot sa hanay ng pulis, alam naman ho natin marahas na dispersal sa mga rallyista dito sa harap ng US Embassy. Ito lang ang nakakabahala rito na pag nakita ka ng mga video na pinapadala sa ating online sumbong and based on dun sa ating online investigators na hagip, na ito'y trinabaho natin dahil nakita doon sa Facebook yung video mismo sa CCTV, yung pulis nagalit dahil hindi daw siya iniwasan. Napo. Ay, Ayun gano'n? ang nangyari. Ito, sige. Para makita niyo yung video. Ito, sige. Sige. Ito mga bossing, sa video nito makikita naglalaro ng basketball ang 18 anyos na si Kim Alafel-Domea. Maya-maya makikita nyo dumating yung pulis. Pagdating ng nakamotor na lalaki, eto na. Sumemplang sa harapan ng binatilyo na nakilala si SPO1 Rester Cristobal ng lalaki. And pagkatayo ng pulis agad, pinagsasapak. Nakikita nyo sinasapak, dinudurot, sinisipa pa. Ay sos Mariosep, kung ganitong klase mga pulis na medyo makakasira doon sa ibang mga mababait. Alam nyo mga boss, mga ka-KP, kami ho'y naniniwala sa maraming matitinong pulis at hindi ho namin layunin, nilalahat. Pero tulad din sa, kahit na sa media, may mga balahura din maraming matitino. Pero dito, kausapin natin si nanay, hindi ba? Okay, kung si nanay. Ngayon, Pero yung linawin ko lang, yung kanyang dinaanan ay isang basketball court. basketball court. Tapos siya yung nagalit? Wala sa karapatan magalit. Nalito lang ako doon. Siya yung pumasok sa basketball Ay, court, tapos mali. kasi hindi daw umiwas sa kanyang Ano, motor. nagbabasketball sila Yun na nga. Parang okay. parang ang dating nito parang Arabo kapag ikay pag ang Arabo nakasagasa, ito yung noon yung 80s. Pag ikay nasa Saudi at nasakasaan ka, sasabihin ng Arabo, noon to at mga urban legend to. Yeah. Ano sasabihin? Kasi nandito ka, kung hindi ka nandito sa aming lugar, hindi kita masasagasaan. Kasalanan mo, gano'n. Siguro Arabo tong lesbo na to. Sos Ayun, Mariosep. si Mother nandito. Labo Okay, naman nun. so, Mother, ganito na lang. Una sa lahat, gusto kong linawin. Ang ibang anak, wala bang record sa pulisya? Wala bang record? Wala bang trouble? Hindi ba troublemaker? Wala, okay. So, medyo, nasaan yung si Mother? O, pakita natin Di si Mother. Nakaupo. Okay, Mother, it's okay. Sige, takip ka lang, Mother. Okay, side view. Okay. Natatakot siya kasi pulis to, ano? Pulis na So, hindi troublemaker ang anak niyo, estudyante. Tama? Hindi naman. Okay, good. So, pumunta kayo sa barangay. Tama? Pagdating sa barangay, anong sinabi ng barangay chairman? Nung po kami nasa barangay, nag-ano po kami ng blatter. Okay. Tapos po, sabi po, medical yung Okay. Nagpa-blatter po kami. Tapos po noon, dumiretso po kami sa police station ng Venezuela.
Tapos po, nung amin pong pinakita yung video at saka po yung medical certificate, wala naman daw pong diferensya yung anak ko sa medical. Sabi ng? Yung pong pulis na Okay. nag-ano sa amin. Pero po nung nakita po yung video, masama daw po yung ginawa ng pulis. Okay, masama. Ano Okay. naman sinabi ng barangay? Tapos po, sabi po ng barangay po, ano ba yun? Sabi po nung Mag-ayos barangay, na lang kayo. Regulayin na lang. Parang tinawagan po yung parang, kasi po yun sa amin po barangay, Okay. barangay Okay, outpost. tinawagan yung kabilang barangay. Opo, tinawagan Okay, po ano yung sinabi ng kabilang barangay? Tapos po, nung tinawagan po, pumunta po doon sa police Alright, station. okay, pumunta. Nung nandun na po, nag-usap po sila nung isang pulis po. Sino yun, Grace, yung kausap Okay, natin? sige, May kausap pala sige. to sa May kausap telepono. Okay, ganito lang. Ibaba mo ng telepono. Dial a friend para si Mami. Okay, sige, ganito lang. Okay. Sa makatuwid, entonces, nakausap niyo na ang polis, nakausap niyo ang barangay. Gusto ko muna malaman ano ang sinabi ng barangay. Ang sabi po ng barangay, hindi Siguro, hindi daw ibaba po niyo sila muna ang yung... telepono, takpan niyo na lang, ako kausap para masolusyonan natin. Ano? Okay? Tapos na yung kwentuhan natin kanina. Okay. Ano ang sinabi ng barangay doon sa lugar na nakakasakop na kung saan, yung basketball court yun ng barangay. Hindi ba? Okay? Ano ang sinabi nila? Ano makita? CCTV rin ng barangay yan. Opo. O, ano sinabi? Nung nakita po yun sabi po pumunta nga po kami ng nung sa pulis na po, pumunta Okay. po kami. Pagkatapos po, nung kami po nasa pulis, sabi po nila, yun daw pong kasong ito'y pang barangay. Pang-barangay. Sabi po dun sa pulis. Okay. So punta po kami uli sa pulis. Dribble din barangay kayo. po. Alright, sige. Okay. Para matigil na to, ano? Ano ang sinabi ng barangay? Chairman. Ang barangay chairman po, ang sabi po sa amin, ito daw po pang... Pinapasa kayo. Ano ba yan? Parang basketball Ganito na na, lang. ano? Okay, Okay. ganito. Police kasi involved. Yung bang meron ba tayong pangalan dyan ng barangay chairman? Wala. Okay, kasi una, mali ang ginawa ng barangay. Dapat ito'y blinater dahil CCTV nila yan. Okay, Mrs. Alright, na ngayon, doon sa pulis na nilapitan ninyo, okay, si Barangay Rodelio Hernandez, barangay captain ng barangay Pinalagat, Malinta, Valenzuela. Ito'y natutulog siguro sa pansitan tong barangay na to o baka medyo nagkakalansingin yung bombolis niya kaya medyo hirap siya. So para sa akin, Mrs., mali yung ginawa ng barangay, dapat blinater muna yon. Para nang sa ganon, kung ginawa niyong proseso, sunod doon, pulis na dahil pulis yung nasasanggot. Ngayon, parang lumalabas ang sinasabi niyo, pinagtatakpan ng kabaro na parang mali pero wala silang aksyon. Yun nga po. Tapos po, nauna po pong nakapag po sa itaas, doon po sa ang nagsumbong po siya laban sa anak ko. Alright, so nagsumbong pa tong si SPO1. Opo, yan Ang po ang sumbong ng kanyang SPO1 reklamo. magpatawag dahil kanyang motor. Nasira. Ay, hindi siya iniwasan. Yan Hindi po siya ang iniwasan. Yan po ang hearing namin sige, kanina. ganito na lang. Okay, sige. Nandyan ba yung putok sa buhong pulis na to na ano? Okay, ganito. Etong patawag na to, para sa akin, nagpatawag itong putok sa buhong pulis na si SPO1, ang pangalan itong kolokoy na tong pulis na to. Rester Cristobal. Si SPO1 Restel Cristobal, ikay Kamanaba Police ko, nakikinig sa atin yung District Director ng Cabanada Police para ito'y ma-identify kung saan. Kasi ang utak nitong pulis dahil hindi siya iniwasan, kaya siya sumemplang. Semplang palang kokote mong nakatuwad, unang-una, dapat nag-slow down ka, Rester Cristobal, kumaga. Tao to, basketball, naglalaro. Ano bang gusto mo? Magdroga sila o magbasketball? Mali ka ron. Kaya kung ito hindi pa tapos to, gagawin natin ang paraan dito, dadalhin natin yung video na to at kasama ka, subukan namin dadalhin sa Kamanaba area itong naka-assign yung pulis na to para ma-identify at ito'y para mapatawag. So, ganon. Napunta na sa Papatawag din bitag. siya. May patawag na. May patawag. Ngayon, itong patawag niya sa barangay, walang kwenta to. Kasi ang patawag niya, alam ko na, pagbabayarin ka doon sa motor na sumemplang na nasira. Ganon. Yun nga po Huwag mo ang nang sabi intindihin yun. Yun nga po ang sabi kanina. O di wala. Ganito na lang, Mrs. Cargo ka na namin. Meron pa Sibitag rin na. po kaming hearing uli sa 28. Wala nang hearing yan. Bago mag-hearing yan, Mrs. Relax ka lang. Ang dapat dito, Cargo Ben, ka yung namin. yung brutality na ginawa, yung pagbubugbog. Ako magsasabi sa iyo, kami kilos pronto kung kumilos. Okay, ganito na. Tatayo kami para sa iyo, para doon sa anak mo.
Kay Kim. Kay Kim. Pero etong importante, mapatawag etong pulis na to. Yes. At itong pulis na to, gusto ko rin makita ang kanyang pagmumuka. At kasamang iyong anak sa NCRPO para makasiguro kung kamanaba, dadalhin namin, okay, nasa linya natin ngayon. Nasa linya ng ating telepono si General Oscar Albay Yalde. Nandiyan ngayon sa telepono. Magandang gabi, General. Magandang gabi po. Sir, live ho tayo sa UNTV. Dito ho ngayon kasama ho natin si Alex Santos, ganun din si Nika Alher. Sir, kami gusto namin sanang bumisita po sa inyo, una sa lahat para makatawag lang ho ng pansin na may pulis ho dyan na nagbabasketball ho yung mga, siguro sa Kamanaba, para siguro sir, ito, nagbabasketball yung binata, nabugbog niyo ho eh. Kung nanonood ho kayo, nasapak niyo ng husto, tapos nagpatawag siya sa barangay. Sa amin sir, to cut this, gusto namin sana idala sa inyo dahil alam ho namin na marami hong mababait na pulis. Kami ho sumusuporta sa pulis. Sir, baka mapatawag ho natin itong si SPO, SPO1. SPO1, Rester Cristobal, sir, baka ma-identify. Kasi may video ho kami talagang, ang dami hong tao, sinapak niyo ho yung 17-year-old, 18-year-old na estudyanteng kolehiyo. Naglalaro ng basketball. Ang reason niya ho, hindi raw umiwas sa kanyang motorsiklo, kaya medyo sumemplang siya dahil nagbabasketball ho mga bata. Sa sobrang galit niya, pinagbubugbog niya, sir. Pwede ho bang samahan ho namin to sa inyo para, sir, makatulong kayo? Opo. Alright, sir. Alam ko naman, sir, kayo naman ay mabilisan na umaksyon, sir. Ngayon pa lang, sir, nagpapasalamat ho kami. Kaya lang, sir, dadalhin ho namin to sa inyong opisina para ho magawa ng agarang aksyon, sir. Ha? Thank you. Thank you, General. Asa po kayo. Alright. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ho kami sa inyo. Salamat po. Salamat po. General Albayalde. Okay. Ang nawiwirduhan lang ako doon, Bitag, kasi nasa basketball court. Ano ba yun? Hindi mo na sa kalye lang. Ano? Yung kapitan, talagang wala rin talagang silbi rin doon. Parang nalito lang ako, sorry. In fairness siguro sa kapitan, mukhang natakot rin siya doon sa pulis. Isa rin yun. Okay. Pero kung minsan like, Nika, may mga nahalal na maging chairman ng barangay na kulang sa kanilang kaalaman at ang kalang responsibilidad at pananagutan sa kanilang baluarte tulad niyan. Mantakin mo, ipapasa mo sa pulis. Sa barangay nila nangyari, may CCTV na. Pagkatapos ipapasa mo sa pulis, natural, dapat i-blatter mo muna kung gusto mo, certificate to file action para pwedeng magamit sa pulis, laban sa pulis sa Napolcom at idala mismo roon sa sinasabing headquarters. Parang binasketball nga rin yun. Kawawa Pasapasahan na, pasapasahan. But anyway, tutulungan natin yan. Yes. Kilos prontong aaksyonan. Samantala, kasama po natin sa studio ngayon ang mga residente mula sa Lakeshore Subdivision sa San Fernando, Pampanga. Inirereklamo nila ang Pro Friends Property Company of Friends Incorporated. Ano po bang nangyari? Kasama po natin ngayon sa studio ang kanila pong mga complainants. Yes, complainants. Sa pangunguna po nila Cherilyn Serkina, Jocelyn Agauna, Maricel Bautista, Jeffrey Soliman at Ivy Zacarias. Sino sila? Ako po si Cherilyn Serkina, isa po sa nag-avail ng doon sa subdivision ng sa The Palms Lakeshore po, under po ng sa Pro Friends. Bali po, that was sa 2013 nung nakapag-avail po kami halos lahat ng mga kasama namin. So, sa akin po, sa status nung sa akin, nakapag fully, payment po sa down payment ko po ng sa equity. How much? So, 141,000. Okay. So, after po ng pagbabayad na yon, ang sabi po nila is maghintay po kami ng approval ng bank at i-advise naman po nila kami tungkol doon kung ano na po yung mga progress, ganon. At maghintay na lang daw po kami ng date kung kailan po nila i-award sa amin. So, until now, 2016 po, wala pong nai-award sa amin na bahay. Ganon din po sa mga kasamahan ko. Actually, meron nga pong nakakuha na ng cash at hanggang ngayon wala pa rin pong titulo. So ang gusto po sana namin is yung may humarap man lang po sa amin at sabihin kung ano po talaga ang status ng bahay namin. Dahil kung halimbawa pong wala po silang maibibigay na clear na
na any information tungkol po dun sa bahay namin, much better na lang po sana na mai-refund po namin. Mabilis Mrs. 2013. Yes, sir. Nagbigay ho kayo ng down payment. Opo. Yun ang equity ninyo. Pagkatapos ho ba, nang magbigay kayo ng down payment, nagbigay ba kayo ng monthly payment? Bali po yung sa akin, hindi po ako nagbigay ng nagbigay ka lang ng down payment? Yes, sir. Kinuha lang down payment to the promise na merong bahay tatayo. Opo. Simula 2013 hanggang ngayon, walang nagawa. Meron naman po, sir, pero hindi po nila pa ina-award sa amin. Okay, pag sinabing hindi ina-award, ibig sabihin ba baka naman nagkulang yung papeles ninyo na qualifying? Or? Sir, hindi naman po nila kukunin yung payments Okay. ko hanggat Pero ang gusto hindi. mo, kung sakaling hindi man tuloy, ibigay sa inyo Opo. yung pera. Yes, Balik. sir. Opo. Yes, Bitag, meron tayong makakausap ngayon sa linya ng telepono si Commissioner Antonio Bernardo ng HLURB. Magandang gabi po, Mr. Bernardo. Magandang gabi po sa inyo. Yes, narinig niyo po yung complaint po ng ating po mga complainant ngayong gabing ito. Opo, narinig ko po. Yes, sir. Sir Bernardo, medyo maingay yung linya natin. Paano po natin matutulungan itong mga complainants po natin na bumili po ng bahay at lupa sa ProFriends? Pampanga. Opo, actually, pinag-check ko na po yung project na yan, and then kinausap na rin po natin yung program. Ang sabi po sa atin ng willing po silang i-refund nag-claim ng refund. Open the door. Open the door. Hello? Okay, hindi natin masyadong marinig ang Okay. tinig ni Sir. Mukhang kanila na daw inimbestigahan yan. Inimbestigahan, okay. Naimbestigahan na, okay. Okay, balik muna tayo dito sa studio. Jocelyn Agauna, Yes, ikaw ma'am. ano naman yung kwento mo? Ganun din Pareho po. rin. Nag-down Pareho lang din po. Nag-down rin kayo. Nakapag-down din po ng full equity. Tapos dun Magkano sa ginawa niyo? bali 200,000 malaki, po. Okay. Hindi ka nagma-monthly payment or what? Hindi rin po kasi Basta kinuha lang yung down payment? yes sir. Alright. Oo. Ako'y mawalang galang lang, mabilisan lang to. In fairness to ProFriends, medyo sila ngayon ay nasa ilalim na ng sinasabing Metro Bank Group. So, ngayon, nagkaroon sila ng problema noong paman at yan ay talagang naimbestigahan namin. Nakikipag-areglo sa amin. Kaya lang, importante rito, malaman ninyo, GT Capital nasa Metro Bank. Malaking binuhos dyan. Ito yung mga tira noong makaraan ng 2013. Kasalukuyan, baka kasi nagpapalit lang sila ng mga tao. Yung pera ninyo, kinukuha ninyo, nakakuha na ng mga dating mga sales representative na wala na. So, it got lost in the process kung saan makita yung pera. Ngayon, maganda talaga dapat ito'y mapunta kayo, dadalhin to ka na Bernardo. Kasi masalimot ng ProFriends. At gusto nating linawin dito na hindi natin sila sinisira kasi nagbago na sila. Ito yung old ProFriends na 2013. Balansehin natin. Bitag, nakausap na ng HLURB ang ProFriends na nga kung ibabalik ang pera As sa usual. inyo. No? Yan lang naman ang hinihingi nila Yes. Kasi yung isa rito, si Maricel Bautista, fully paid na, 1.6 million. Ibabalik ang pera sa inyo, Okay. sa mga Pagdasal natin, complainants. Salamat. Okay, tututukan niya ng kilos pronto. Maraming salamat po, HLURB Chair Antonio Ayun. Bernardo. Ayun. Kailangan rin dyan, mabilis sa pagbigay sa bayad sa kanila. Okay, samantala para po sa mga gustong magsumbong at magreklamo sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras. 24/7 po yan, bukas ang Facebook page mo natin. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng mensahe ninyo. Huwag pong kalimutan mag-iwan po ng inyong pong contact number at tawagan po kayo ng aming pong KP team. At sa pagbabalik po ng Kilos Pronto, kontra mabigat na daloy ng trapiko ay nilunsad ng Highway Patrol Group, MMDA, LTO at LTFRB. Detalye, abangan po. At dating seaman, Na na-diagnose ang giant cell tumor, nakakita ng kakaibang lunas sa sakit na kanyang nararamdaman. Mga ka-KP, balik ho tayo sa Kilos Pronto. And in the meantime, tatanong kita, Alex, Nika, meron na ba kayong bad experience sa traffic or horror story about traffic?
Ikaw. Oh, ladies first. Ladies first. Ay, oh yes. Napakalakas ng ulan nung araw na yon. Tapos sobrang traffic sa Commonwealth. Tapos si Erna ako. Patay. Tapos wala na akong gasolina. Patay. Oh my goodness. Usual ganun talaga. Para Yung makauwi. tawag ng kalikasan. Oh, Ikaw yun. naman. Yun nga. tawag Yun, ng grabe. kalikasan. Ganun rin. Ganun din. Wala na akong gasolina. Dala ko sa traffic, Nag-U-turn. medyo mainit na ulo mo, pero hindi ka pa rin magano dahil may mga pasahero ka. Alright, eto. Oh, bakit? Okay, nakasama ng Kilos Pronto ang kauna-unahang operasyon ng IACT o Interagency Council on Traffic. Narito, panoorin. Maibsan ang lumalalang problema sa trapiko. Yan ang pangunahing misyon ng bagong tatag na Interagency Council on Traffic or IACT. Binubuo ng grupo ng pinagsanib puwersa ng PNP Highway Patrol Group, Land Transportation Office or LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB at Metro Manila Development Authority or MMDA. Binubuto para to address the crisis, yung crisis ng traffic dito sa Metro Manila under the Department of Transportation. Kami po yung gumagawa ng mga way para magkaroon ng easement ang traffic dito sa EDSA and other main thoroughfare po. We are clearing both sideways ng EDSA, yung sidewalks of obstruction. We are also involved in apprehending illegal terminal, tow ng mga vehicles. Intensify natin yung panghuli, yung wala na pong awa. Mga pagsusot ng hindi sapatos sa pag-drive, sa motorsiklo, walang helmet. Those are minor violators ng mga drivers. We will now apprehend them. Sa Hill Puyat Avenue, corner Taft Avenue, sa Pasay City, sinilip ng Kilos Pronto Team ang kauna-unahang operasyon ng grupo. Mga bus, taxi at sasakyang kolorom hinuli. Mga pasaway na tsoper pinara. Mga matitigas at nangangatuwiran pa. Kayo, manahapon kayo dyan. 7 to 7 p.m. yan. Alam nyo naman po yan. Hindi, kung nandun na sa terminal, yan muna kayo. Hanggang alas 6. Bawal ko kasi magsakay doon. Ay, bawal talaga. Sa gitna na intersection. Bawal. May nagtangka pang tumakbo pero hindi sila umubra nang harangin sila ng mga operatiba. Ilang sandali pa nagkaroon ng komosyon nang hulihin ng operatiba ang grupo ng mga motorcycle riders na walang suot na helmet. Ang isa nagpakilala pang barangay kagawad. Kagawad o, sabi mo? Hindi magkakasama ko. Bakit pinapala kayo ah? Bitawan mo na. Bitawan mo na. Bibigay ko nga. Bitawan mo na. Kagawad ka pa eh. Kinukuha na yan. Ayaw mo pang ibigay. Ba't pinarakan mo siya rin? Ito naman kami. Kaya lang, alanganin yung sapatos na laki. Umabot sa 48 na lisensyang nakumpiska at tinikita ng mga operatiba, habang 15 bus at 13 kolorom na sasakyan naman in-impound sa naturang operasyon. Okay, Lex, anong take mo rito? May sasabihin ako dito. Okay. Dahil itong Interagency Council on Traffic, maganda ang kanilang objective po na pag-isahin at para iisa lamang pong titimon sa pagpinag-uusapan ng traffic management. Pero ito pong information na nakuha ko po sa MMDA, out of 2,000 pong MMDA constable, yung traffic constable po natin, pinag-examine ho sila. Okay. Okay. 300 lang pong pumasa sa kanila at qualified. Yun ang masaklap po doon. Ngayon, nangangailangan pa itong IACT nito ng 13,000 traffic enforcers. Alam mo bakit? Dahil yung mga local government units dito sa Metro Manila, kailangan pag-isahin. Ngayon, ang problema, yung daw hong mga ilan po, wag magalit sana ho yung mga traffic enforcers na bumagsak. Yung ilan pa ho sa kanila, may mga sweeper, taga-linis lang ng mga island. Yun, kaya pinagkukuha na wala namang alam sa traffic management. Wala bang waterboy doon? Yun nga yun. So, 300 ang pumasa out of 2,000. Yes. Baba. No? Okay, Bitag, Alex, nakakatakot talaga magkasakit. Di ba? May sakit ka kahapon. Hindi naman ako, healthy ako. Healthy ka na, okay. Ako may sipon pa rin at ubo. Ayan, nakakatakot lalo na kapag malala ang diagnosis. Tulad ng nangyari sa isang dating seaman na nagkaroon ng tumor sa tuhod na lumaki na parang buko. Laki nun ah. Paano ito napaliit sa pamamagitan ng isang kakaibang lunas? Panoorin po natin.
Dati po akong seaman sa isang cargo ship. Nag-start yung karamdaman ko nung pag-uwi ko na. Nung October 2014, sumasakit siya. Kaliwa kong paa. So nagpa-check up kami sa doktor. Sabi ng doktor, rheuma daw muna. Nung November, talagang na siya, nagka-fracture na siya kasi manipis na pala yung buto. Tapos nakita sa x-ray, mayroong crack. Sabi ng doktor, kailangan namin pumunta ng espesyalista sa buto. May 2015, doon ako nakapag-biopsy. Isang giant cell tumor, yung aking sakit. Masakit siya. Masakit siyang ilakad, masakit siya pag natutulog, makirot. Bedridden na ako nung May 2015. Mabigat siya kasi malaki siya Lumaki siya ng parang buko kalaki. Uminom ako ng King Herbal mula nung 2014. Simula pong nagkaroon ako ng karamdaman, King Herbal na yung iniinom ko. Malaki yung naging improvement niya kasi nabawasan po yung laki niya. Kasi dati itong short ko hindi ko masuot Hanggang ganun lang siya. Hanggang ganyan lang siya. Ngayon na itataas ko na. Nung last time ko na check up, nagsabi kasi ng doktor nag-i-improve. Nakakalakad na ako ng walang saklay. Nagda-drive na ako ng tricycle. Malaki yung naitulong ng King Herbal. Dahil sa King's Herbal, na mild stroke ako. Ngayon nakainom ako ng herbal. Yun, napakalaking ginawa sa akin. Hindi po normal yung creatinine saka yung hemoglobin. Dialysis po kagad. May nagbalita po binigay niya po sa akin King's Herbal po. Maraming din pagbabago. Malaki po kasi yung sinigla ng katawan ko. Sinunod-sunod yung test ko, doon ako nag-positive sa bone marrow cancer. Wala na akong pag-asang buhay noon. Nung na-try ko yung supplement na King's Herbal, naging normal lahat. Sa akin kasi sa sarili ko, doon kasi ako nakaramdam ng lunas Mga simple at totoong tao. Ilan lamang sila sa mga umigi, nabigyan ng lunas sa kanilang karamdaman. Kilos Pronto bago magtapos po linggo. Good news muna tayo. Isa na namang Kilos Pronto aksyon ang naihatid po natin sa mga nagreklamo. October 10, ito po yung maiden episode po namin na lumapit ang grupo ng mga estudyante para humingi po ng tulong para makuha daw ng kanilang mga diploma at yung transcript of records na matagal na raw hindi po binibigay ng eskwelahang Ama University. At matapos ang 2 linggo, itong good news na ibigay na po ang kanilang hinihiling diploma at yung TOR. Yay! Thank you so much. Bitag, Alex. Ama. Okay. Meron silang gustong iparating sa KP. Ano yun? Maraming salamat po sa Kilos Pronto at sa CHED na tulungan po nila kaming makuha ang aming TOR at diploma. Sana po marami pa po kayong matulungan. At muli po maraming salamat po kay Sir Ben Tulfo, kay Sir Alex Santos at kay Ma'am Nika Alejon. Thank you po. Yes,
parang fresh grad na dapat fresh grad. sabay-sabay din tayo, walang anuman. Walang anuman. Serbisyo lang. Okay, ito sala ng mga balita, Alex. Quickly. Yeah. Goodbye, US. Hello, China. Naku. Take mo. Game. Goodbye, luncheon meat. Quickly. Take ko. Take. Hayaan natin, itong pahayag natin Pangulo, siguro meron siya talagang gustong sabihin dito. Unang-una, gusto niya sigurong itong kanyang gustong international policy, hayaan na natin siya. Okay. Diba? Ako, dalawang bagay lang ang kahinat na nito. Good and bad. Para sa US, medyo natawag niyang pansin. Mabilisan, nakuha niya yung pansin. Words. Yeah. Para sa China, music to the ears ang sinasabi ng Pinas kay Duterte. Ito naman si Digong gamit yung sinasabing by words. Yung sinasabi niya dito, ito yung pag sinabi nating sound bites. The sound bites means ito, positive para sa China, music to the ears. Pero ayaw negative naman sa kabila. But anyway, yan ang strategiya, yan ang taktika. Yes. Well, Ikaw, Nika. ako, walang paghuhusga. Hintayin ko muna kung anong mangyayari. Yan ang isang oras na mabilisan pag-aksyon sa mga reklamo. Ako si Ben Tulfo. Okay, maraming salamat and happy viewing sa Skin and Body by Medicard Laser and Aesthetic Care Center. Thank you and happy viewing. Nika Cleofe Alihar naman po, naniniwalang sa bawat sumbong, serbisyo publikong may puso ang hatid namin sa inyo. Okay, ako naman po si Alex Santos ang bumabati ng happy birthday kay Gerald Andrade from New Zealand pa, ha? At happy birthday rin po kay Yusek Kat de Castro ng DOT, Tourism Department. Hanggang sa Lunes, mga ka-KP, sama-sama po nating tigtikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan pong imbestigahan. At may nagpapabati sa baba. Sino? Yung mga security natin dyan. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan, dapat kilos Pronto!